Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Escudero hindi nakailag kay PBBM. Kaliwat kanan ngayon ang malalaking kontrobersiya na kinakaharap ni Escudero na maaaring magpapatalisik sa kanya sa pwesto. Una rito ay ang pag-archive ng 19 na mga senador sa articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte, kung saan nakabinbin pa ang motion for reconsideration na hinihingi ng House of Representatives sa Supreme Court na ayon sa apat na mga senador na sina Senator Soto, Aquino, Hontiveros at Pangilinan ay lantarang ayaw ni na Escudero at 18 mga senador na ma-impeach si VP Sara Duterte. Naumani na matinding pambabatikos ngayon mula sa mga netizens na gustong ituloy ang pagpapa-impeach sa Vice Presidente. At ngayon ay ang pagkadawit naman ng pangalan ni Escudero sa isa sa mga contractors na inilantad ni PBBM sa kanyang press conference kamakailan lamang, na di umano'y pinaburan ng DPWH na may malaking nakuha sa flood control projects na pinunduhan ng mahigit 500 billion pesos. Lumitaw sa pagsusuri na ang Center Waste Construction and Development Incorporated na isa sa mga 15 contractors ay tumulong sa election campaign ni Escudero noong 2022 elections. 30 million pesos di umano ang binigay ng Center Waste sa kampanya ni Escudero. Itong Center Waste Construction and Development Incorporated ay pinagmamay-arian di umano ng a certain Lawrence Lubiano at ito'y nakabase sa Sorsogon kung saan itong lugar ng mga Escudero. Nag-utos naman kaagad si PBBM na imbestigahan ang mga nabanggit na mga flood control contractors dahil sa nangyaring matinding epekto ng pagbaha kahit na merong mga flood control. Subalit, sa press conference naman ni Escudero ay inamin nitong magkakilala sila ni Lubiano na nagmamay-ari ng Center Waste, ngunit madiin itong pinabulaanan na may kaugnayan siya sa implementasyon ng mga projects ng flood control. Aniya, isa itong political demolition ng kabilang partido upang di umano isirain ang kanyang pangalan. Hindi man niya ito pinangalanan, subalit ilan sa mga nakaupong taga-kongreso ang kanyang pinatutungkulan. Sa isang press conference naman ng mga taga-House of Representatives ay hinamon ni Congressman Pono si Senator Escudero na pangalanan kung sino ang kanyang pinatutungkulan na nagpapasimula ng political demolition laban sa kanya. Ayan. So mga kabunyog, umaalma si Chis Escudero, umaalma, dinidemolish daw siya. May demolition job daw sa kanya. Ang ibig sabihin ng demolition job, malisyoso yung mga paninira sa kanya ngayon. Mayroon daw coordinated at synchronized na effort na siya'y sirain, i-demolish, durugin. Ngayon, ang sabi niya, ang may pakana ng pag-demolish sa kanya ay ang Kamara. Hindi niya naman pinangalanan kung sino. Shirley Tang, hi, kumusta po kayo? Hindi niya naman pinangalanan kung sino. Kaya nga hinamon siya ni Congressman Puno. Sabi sa kanya, pangalanan mo. Pangalanan mo, Senador Chis Escudero. Sino ang sinasabi mong pasimuno ng demolition laban sa'yo? Hi, Pio Balba. Shout out. Gis Halili, good PM din. Ang sinasabi ni Chis, sinisira daw siya dahil dun sa nangyari sa impeachment ni Sara. Yung mga pro-impeachment daw, pilit siyang sinisira. Kaya dinidemolish daw siya. Ay ang tanong, dinidemolish na nga ba ni na Marcos at Romualdez si Chis? Kasi ang inaakusa niya sila Romualdez ang hindi niya pinangalanan pero Kamara. O sino ba yung Kamara? Sino ba yung Kamara? Di si Martin Romualdez. Maraming beses niya na rin tinira yan si Romualdez. Pero sa pagkakataong ito, ang nagpasimula ng paglabas, ang naglabas ng pangalan ng mga contractors na pinapaboran ng DPWH, hindi naman si Romualdez, si PBBM, di ba? Kabunyog joking, shout out sa inyo dyan sa Cabanatuan City. Hindi naman si Romualdez ang naglabas, hindi naman Kamara. Si Marcos mismo, si PBBM mismo ang naglabas, nag-press con pa nga Di ba, Kabunyog Maria Javier? O ano ngayon? Ba't hindi niya pangalanan si Marcos? Di ba? Hainal Paymalan? Ang naglabas ng pangalan ng 15 na mga kumpanya o korporasyon na
kumukontrol ng mga flood control projects ng DPWH, ang naglabas doon si PBBM, hindi si Romualdez. Eh ngayon, galit siya kay sa Kamara na naman. Ba't hindi niya atakihin yung si PBBM mismo? Oh. Ang problema kasi sa kanya, kay Chis Escudero, mayabang siya arugante. Akala mo naman wala siyang baho. Ngayon, pag nauungkatan yung kanyang mga baho, nagagalit siya, napipikon siya. Tapos ikukonekta niya na naman doon sa impeachment. Ha? Ganyan ang style nito ni Chis Escudero. Unang-una yung 142.7 billion pesos na insertion, siningit niya. Hindi niya naman dinina yon. Ang sabi niya lang, maliit naman yung 142.7 billion. Ha? Mas malaki pa yung sa kanila kaysa sa akin. Maliit daw yung 142.7 billion. Tapos ngayon na naman, may linabas si PBBM, 15 na mga contractors, yun ang nakakuha ng 100 billion pesos na pondo ng DPWH sa flood control. Tapos ngayon, galit siya. Kasi yung isa doon na kontraktor, yung construction company na nakabase sa Surusugon, yun ang kanyang donor sa kanya. Yun yung nagbigay ng pinakamalaking cash contribution sa kanya sa eleksyon noong 2022. O ngayon, ang karamihan ng projects ng nasabing construction company doon sa kanya sa Sorsogon. Kaya nai-issue sa ngayon, nakukonek siya doon, tapos galit siya. Bakit daw siya na naman? Bakit siya na naman? Hindi yan, Cheese. Kung wala kang baho, hindi ka naman sana mababanggit diyan. Alangan namang may nalaman ang publiko na ikaw nga pala yung binigyan ng kahit naman sa totoo lang, ay 'di ba isa rin doon sa nababanggit si Saldico. Kasi yung Sunwest Construction at saka yung sa kapatid niya, yung Hightone. O 'di ba sa kila Saldico 'yon? Kanino bang tao si Saldico? Kay Martin Romualdez yun eh. Kay Martin Romualdez yun. Ibig sabihin, lahat naman hinahagip nito. Kahit si Saldico na identified kay Martin Romualdez, nababanggit dito. Tapos ikaw dahil nababanggit ka, sasabihin mo, dinidemolish ka, parang inaapi ka, dahil sa yung stand tungkol sa impeachment ni Sara. Wag mo nga kami, Cheese. Wag mo nga kami. Masyado kang pakyut, ang dami mo palang baho. Isa pa dito nalalabas, bukas ko to i-discuss. Yung palang mga flood control project sa Davao del Sur, kay Bongo, yung Alfrigo Construction. Dalawa ang construction companies ng pamilya ni Go. Yung CLTG, yung Christopher Lawrence Tesoro Go. Pero mayroong isa pa sa kanila rin yun, yung Alfrigo. Karamihan ng mga flood control project sa Davao del Sur ay yung nakakuha, yung Alfrigo Construction. Sa pamilya pala yun ni Bongo. Ang dami nyong ang dami nyo. Tapos sinasabi ni Joel Villanueva, wala kaming walang involved na senador sa mga proyekto na yan. Isa-isa nang naglalabasan ngayon, mga kabunyog, mga kababayan. Isa-isa nang naglalabasan. Yung kay Bongo, bukas ko i-discuss kasi hindi ko pa na-download yung mga ebidensya natin. Lorena Vandalom, salamat sa pag-send ng stars. Yan Cheese ang problema ngayon. Sinong naglalabas niyang tungkol sa flood control na yan? Si PBBM yan. Speech niya yan doon sa SONA. Sabi ni Cheese ni PBBM, mahiya naman kayo. Ilalabas ko. Ino-orderan ko ang DPWH, ilabas natin sino ba ang may pinakamalalaking flood control projects. Lumalabas, isa doon sa may malalaking flood control projects, yung yung construction company ni Lawrence, sino ba yon? Ano bang pangalan nun? Lawrence, nakalimutan ko na. Ayun, yung Lawrence, ito. Centerways Construction and Development Incorporated, Lawrence Lubiano, taga Sorsogon.
Sino ang nagpangalan nitong Centerways Construction and Development ah, Incorporated? Si PBBM. Magreklamo ka, Chis, kay PBBM kasi siya ang naglalabas nito. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, siguro ang iniisip ni Chis, pinagkakaisahan siya ni Marcos at Romualdez. Tapos sinisisi niya, dahilan daw yun sa stand niya sa impeachment. Ay, Chis Escudero. Wag mo nga. Yan ang problema sa iyo eh. Dahil lang nababanggit ang pangalan mo dyan, babanggitin mo na ngayon, gagamitin mo na, inaapi ka, pinagkakaisahan ka dahil sa ginawa mo sa impeachment. Hindi yun. Hindi yun ang issue dun, Chis. Hiwalay na issue yun. Kaya lang, leksyon yan sa'yo. Ang yabang-yabang mo. Akala mo sa'yo, pag nagsasalita ka, wala ka man lang issue sa yung mababato eh. Ang pinag-uusapan nga dyan sa impeachment na yan, pananagutan, pagpapanagot ng matataas na opisyal ng gobyerno. Ang problema, ayaw ninyo eh. Pinapatay ninyo ang pagpapanagot sa mga questionabling record. So, tulad niyan, dapat sana iniimbestigahan na yan kay Sara, pinapanagot na dyan, pinatay nyo. Tapos ngayon, ikaw naman, mayroon ka rin palang mga mayroon ka rin palang mga issue sa'yo. Paano yan? Kaya pala ayaw nyo ng accountability. Ayaw nyo ng pananagutan eh. Dahil pare-pareho pala kayo mayroong baho eh. Ha? Ayan mga kabunyog. Tapos ngayon dahil nababanggit ang nadadawit siya, ang sasabihin niya, pinag-iinitan siya, dinidimuli siya dahil dun sa stand niya sa impeachment. Huwag ka nga, Chis. Huwag ka nga. Ang malinaw dyan, hindi ka pala kasi malinis. Mayroon din palang issue sa'yo. Diba? Kabunyog Cristumale. Si Bongo naman bukas. Kasi may nakita ako, Alfrigo Construction. Grabe, ang laki ng pundong nakuha nung Alfrigo. Ano yan, mga kabunyog, mga kababayan? Ito si Chis, malamang hindi na ito tatagal sa pagka-Senate President. Hindi na ito tatagal. Ano yan? Kasi, kaliwat kanan ang mga issue sa kanya eh. Unang-una yung insertions niyang 142.7 billion. Walang bagoong daw na hindi mangangamoy. Chis, sabi ni Shirley Tang. Ano yan? 142.7 billion. Tapos ngayon, ang dami ng issue sa'yo, sasabihin mo, sinisira ka lang talaga. Lahat naman pala kayo eh. Pare-pareho pala kayo nila Sara Duterte, marami palang issue sa inyo. Marami palang issue sa inyo. Kaya pala ayaw nyo ng impeachment. Raisi Yanilla, Kaya pala ayaw nito ng impeachment kasi para sa kanila, lahat naman tayo, lahat naman tayo pare-pareho lang ginagawa natin. Bakit naman si Sara Duterte ang iniimbestiga? Pinag-iinitan. Siguro ganun ang argumento nito ni Chis. Kung ngayon, lumalabas na. Si Joel Villanueva, pinagtatanggol pa sila. Sabi ni Joel Villanueva, walang senador na involved sa mga flood control na yan. Tapos nadawit ngayon si Chis. Tapos bukas i-discuss ko naman si Bongo. Paano na yan si Villanueva? Tapos 12 billion ng budget doon sa in-insert ni Chis na 142.7 billion kay Villanueva napunta. Kaya sabi ng governor ng Bulacan, hindi ko alam yan na ang dami pala ditong projects ng flood control. Sabi ni Daniel Fernando, governor ng Bulacan, hindi niya daw alam, napakarami palang project doon. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. So ngayon, maglalabasan sa susunod na mga araw ang iba pang detalye. Ngayon, hindi naman ikaw lang, Chis, ang tinatamaan doon. Malalaman natin yan sa susunod. Sino-sino ba ang may-ari ng nasabing mga construction companies at sino-sino ang mga politikong nasa likod niya. Ngayon, ikaw umaalma ka.
O dahil tinatamaan ka, ay yan ang problema sa iyo eh. Hmm? Ang dami palang flood control project sa Sorsogon, tapos nung nakaraang buwan, binaha ng matindi ang Sorsogon City. Grabe, mga kabunyog, sa kauna-unahang pagkakataon, binaha. Grabing baha sa sentro ng Sorsogon. Galing ako ng Sorsogon noong nakaraang buwan panahon ng kampanya. Sabi sa akin ng mga taga roon, Orni, grabe yung baha dito sa Sorsogon City, unang pagkakataon yan. Oh, paano mo yan sasagutin, Chis Escudero? Ha? Ang dami mo palang flood control project sa Sorsogon, tapos yung baha, grabe. Kaya dapat, isa yan sa imbestigahan, yung mga flood control projects ng Sorsogon. Kasi hindi mga kabunyog sa totoo lang. O ito, may mga nanonood sa akin ngayon. Kung may nanonood sa akin na taga Sorsogon, hindi ba yung pagbaha ng Sorsogon City nung nakaraang mga buwan, mga 3 months ago, 2 months ago yun, yung grabing pagbaha sa Bicol, unang pagkakataon na grabing binaha ang Sorsogon City. Saan pala doon dinala yung mga flood control projects mo, Chi, sa Sorsogon? Na ang nag-implement, yun nga, yung Silubiano. Bakit binaha ng todo ang Sorsogon City? Kung may delikadesa to si Chis Escudero, dapat mag-resign na ito sa pagka-Senate President. Kaya lang, walang delikadesa eh. Tapos sisisihin ngayon yung Kamara. Di galit din yung Kamara, sabi ni Congressman Puno, wag mong sabihin na Kamara ang nasa likod ng sa'yo. Pangalanan mo, sino? Oh. Ha? Kaya ito, mga kabunyog. Sa 2028, magre-re-election si Chis. Magre-re-election yan. Kasama ni Cayetano, kasama ni Jinggoy, saka ni JB. Magre-re-election yung mga yan, mga kabunyog. Dapat pagkaisahan natin, wag nang manalo yung mga yan. Ang problema sa kanila, akala mo kung makapagsalita sila, akala mo wala silang baho. Eh dito, lumilitaw, dami pala eh. Ang dami. Ako, kapag nagtuloy-tuloy itong mga issue kay Chis, hindi na yan pwedeng manatiling Senate President. Hindi na yan. Kahit yung mga kasamahan niya, na yan, masisira ang Senado dyan. Masisira ng masisira. Ano ito? Kaya, nagpapalakpak si Chis noon, di ba? Naalala nyo yung nagsasalita si PBBM, palak si Chis Escudero sa likod. Pag sabi ni Marcos na susugpuin yung mga corrupt sa flood control projects, palakpak si Chis. Kaya nga di ba sabi ko nang nag-vlog ako niyan, itong mga nasa likod ni PBBM, si Chis at si Romualdez, involved ito sa mga flood control projects, tapos nagpapalakpak. Oh. Tapos nung isang araw pa, kausap niya yung ambassador ng China, sa araw mismo na magbubutuhan ang Senado tungkol kay Sara Duterte, tapos wala man lang delikadesa si Chis, pinapunta doon si Wang Xilian, yung ambassador ng China. Hindi man lang sinabihan, pwede ba, Ambassador Wang, wag na muna ngayon kasi magbubutuhan kami sa Senado. Baka pag-iisipan yan, pumunta ka dito para kausapin kami na i-dismiss yung impeachment kay Sara. Masama ng pag-isipan tayo niyan. Pero hindi. Talagang lantaran. Tinanggap ni Chis si Wang Xilian. Bakit kasi nangyayari yun? Ay kasi masyado ng arugante si Chis. Sa tingin niya, makapangyarihan ng masyado siya. Kahit anong sabihin sa kanya. Di ba ang sabi ni Chis? Anong sabi ni Chis? Yung mga pro-impeachment ni Sara dyan, hindi ko kayo pakikinggan. Tandaan nyo yan. Walang makakaano sa akin. Kahit daw sino, walang makakadikta sa kanya. Kung ano daw yung gusto niya, yan daw ang gagawin nila sa Senado. Paano na yan? Ang yabang-yabang. Di ba? Sabi ni Chis Escudero, walang sabi niya, gusto nyo na ganito, ganun ang gawin ko tungkol sa impeachment? Wag, hindi nyo ako kayang pasunurin dyan. Kung ano ang gusto ko, yun ang masusunod. Kaya kayo na mga nagsasabing ganito ang gawin, sino kayo para sabihin yan? Hindi ko kayo swapukinggan. Sige, kami naman ngayon ang mag-ano sa'yo. Anong masasabi mo dito sa mga issue na to sa'yo, Chis? Di ba? Yan yun.
Ano yan? Sa susunod na mga araw, marami pang lalabas. Marami pang lalabas. Tapos, siguro nagagalit ito sa kila Romualdez kasi hindi naman lalabas yung mga yan kung hindi dahil kila Romualdez sa PBBM. Sa totoo lang mga kabunyo, malalaman ba natin yung mga yan kung hindi dahil kay PBBM? Di ba? Si Marcos mismong naglabas eh. Si Marcos mismo. O ngayon, magagalit ka, Cheese. Magagalit ka. Ha? Oh, magagalit ka. Magalit ka kay Marcos. Kaya lang, di ba, nung nagsabi si Marcos, wala akong sasantuhin, mahiya naman kayo. Kahit kaalyado ko kayo, pag mayroon kayong mga ginawang masama, bahala kayo, hindi ko na kayo kaalyado. Oh, parang ikaw yata talaga ang pinaparinggan nun, Cheese, ha? Cheese, ikaw yata ang pinaparinggan nun. Di ba, sinabi naman ni PBBM, hayaan ko na mag-imbestiga ang DPWH. Pulo Carpio, salamat sa pag-send ng donate. Hayaan ko yan. At sino man sa kaalyado ko, senador man, congressman, governor, mayor, nasangkot dyan sa mga irregularidad sa flood control na yan at sa iba pang infra, bahala kayo, hindi ko na kayo kaalyado. Di paano yan, Cheese? Yan na ba yung sinasabi ni PBBM? Anong gagawin mo? Lalabanan mo na ang administrasyon. Oh. Ano yan eh? Ang sabi ni PBBM, yung mga tao magsumbong sa kanya. Mayroong platform na create mayroong apps. Pwede dong magsumbong. O maganda, isumbong na yun. Yung mga taga-Sorsogon dyan, magpaabot na kayo doon sa platform. Isumbong mo kay PBBM. Di ba? Mayroon noon. Isasabi mo doon, ano yung mga flood control projects, halimbawa nila Cheese Escudero sa Sorsogon. Tapos anong nangyari doon? Epektibo ba? O sira-sira na? Ayun. Maganda, ilabas din yun. Ilabas din yun. Bukas, mayroon pa akong i-discuss kay Cheese. Hindi lang pala flood control, pati mga kalsada. Grabe. Mga kabunyo, grabe rin kalsadang proyekto si Cheese. Bukas naman. Sinong mga naglalabas niyan? Ay, galing yan sa administrasyon. Sino bang may access sa mga information na ganyan? Di administrasyon? O di pa paano yan? Cheese, aakusahan mo si PBBM at sila Romualdez na nasa likod ng paninira sa'yo. O yun, isumbong kay Bongbong. Tama, si Sariarte. Kaya yung mga taga-Sorsogon dyan, maganda, mayroon namang doon, pwede kayong magsumbong doon sa isumbong kay Bongbong. Isumbong nyo, ano ba yung mga flood control project sa Sorsogon? Tapos ipakita nyo na nung nakaraang pagbaha, ay grabe yung baha sa Sorsogon. Bukas, ang topic ko, abangan nyo, yung kay Bongo. Pangalawa, yung mga kalsada ni Cheese Escudero. Hindi sa akin yan, Cheese. Nakukuha ko lang yan. Kasi maraming naglalabas ng mga issue na yan. Hindi naman pati dinideny ni Cheese. Una, hindi niya naman dininay na may 142.7 billion na insertion siya. Ang sabi niya lang, maliit naman yan, 2% lang yan. Ito rin, hindi niya... Kumusta po kayo? Ayan, So mga kabunyog, ang topic ko ngayon tungkol kay Cheese Escudero. Si Cheese Escudero, noong nakaraang linggo, pinag-uusapan yan doon sa 142.7 billion na insertions, Sa 2025 budget, ganun kalaki ang naisingit ni Cheese. Sa 2025 budget, 142.7 billion pesos. Hindi dininaya ni Cheese Escudero. Ang sabi ni Cheese Escudero, hindi lang naman ako ang may siningit dyan. Saka yung 142.7 billion na yan, Kabunyog Bong Aragon, alam niyo kung anong sabi ni Cheese? Sabi ni Cheese, 142.7 billion, 2% lang yan ng 6.3 trillion. Ang liit niyan. Yung sa iba nga, ang laki-laki. O, ganyan. Ganyan sila, mga kabunyog, Ang mga politiko natin ngayon, pag pinag-usapan ang 6.2, pag pinag-usapan ang 142.7 billion ay maliit na sa kanila. Dante Vicente. Maliit na sa kanila. Ang 142.7 billion, Kabunyog Arnel Sebastian. At ngayon, may bago na namang, nalantad na naman si Escudero. Alam nyo kung tungkol saan? Tungkol sa ibinunyag ni PBBM sa publiko kahapon. Hindi niya naman pinangalanan si Cheese Escudero, pero
Ha? Pagkukunik-kunikin natin. Pagkukunik-kunikin natin. Wow, palagi daw nakaabang sa atin si Bong Aragon. Salamat, salamat. Kay Kuya Tanting, shout out po, Kabunyog Kuya Tanting. Ha? Shout out sa'yo. Si Kabunyog Jose Ibalya. Si ako ay Uji Labuak sa Hamilton, Bermuda. Shout out. Kay Angelito Cabana. Kay Josephine Iliaco Estrella at kay Edward Lynn Kalunsag Harabata. Good morning. Kay sa aking kababatang si Michael Arcillo Pancho, kumusta? Diyos Maray na aga, Mike. Morales Milit, good morning. Diyos Kuro Barasuna sa Tabaco Albay, kumusta po kayo? O ano bang issue dito kay Cheese? Bakit natin nasabing na-expose na naman? Ito mga kabunyo. Kahapon, di ba, nag-press con si BBBM. Ngayon ganito. Ganito ang sistema. May pinangalanan si PBBM na 15 o 15 na top favored DPWH contractors. So yan top 15. Sa top 15 na yan, bakit sila favored? 545 billion pesos ang kabuuang flood control projects ng DPWH mula 2022 July to May 2025. Ngayon, dyan sa 545 billion pesos na yan mga kabunyog, ang 100 billion dyan o 20% na ng kabuuang budget nakuha nitong 15 lang na to. Ganun sila kapinapaboran, ganun sila paborito sa DPWH. Ganun sila mga kabunyog. Ngayon, paano naugnay dyan si Chis Escudero? Tingnan nyo sa 15 na yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan. Yang pang-pito, tingnan nyo yung pang-pito. Ang pang-pito, second column sa pinakakanan. Ito Yang ano na yan, yang pang-pito na yan, mga kabunyog, Lawrence Lubiano. Ang pangalan ay Lawrence Lubiano. Yang nasa pinakababa, Yang nasa pinakababa. Centerways Construction and Development Incorporated, Lawrence R. Lubiano. Ngayon, anong special dyan sa Centerways Construction and Development Incorporated? Pang-apat sa top 15. Alam nyo kung anong special dyan? Yan ay nag-donate sa campaign fund ni Chis Escudero noong 2022 elections nang tumakbo siya ng 30 million. 30 million. Malamang mas malaki pa nga sa 30 million, kaya lang yun lang ang dineclare. Sa sinabmit ni Chis Escudero na SOSE, Statement of Campaign Contributions and Expenditures noong 2022, itong si Lubiano na may-ari ng Centerways Construction and Development Incorporated, yan sa pinakababa, sa kanan, nag-donate sa campaign fund ni Escudero ng 30 million. Yan. Kita nyo na? Kita nyo na? Kaya, balita ngayon, sa Rappler, may sinulat ang Rappler na article na ganyan ang laman, mga kabunyog, mga kababayan. Paano na yan, Cheese? Paano na yan, Chis Escudero? Ang sobra kang nagmamalinis, kaya pala ayaw mo ng pananagutan. Ayaw mo ng accountability of public officials, ha? Sabi ni Bong Aragon, paldo talaga si Chis. Good morning kayo dyan sa Toronto, James Torres. Ayan, Ayan sa Rappler, article ng Rappler. Anong title ng article ng Rappler? Mga kabunyog, mga kababayan.